Nako, natataranta yata ang palasyo o sila BBM at ang iba pa mga siguro mga opisyal na sa pagdalaw ni Sara Duterte dito kay Senator Dante Marcoleta, no? Nagkakaroon sila ng doubt. Eh, ano naman kung dinalaw ni Sara Duterte, no? Masyado sila nagkakaroon ng pangamba na yung pagdalaw ni Sara, yung mga vlogger, oh, talagang isang naratibo nila eh. Sinasabi nila, pagdalaw daw kay Sara, ay ganyan-ganyan, etc. May drama daw, may namumuong alyansa, may nag-iinggitan daw, meron daw ganon. Kasi daw kaya daw si Amy, hindi dumadalaw, sila Bongo, kasi daw naiingit kay Marcoleta, gagawin vice president ni Sara, kaya daw buti na lang, since sa Marcoleta, nakulong daw, para daw walang vice president, mawala ng vice president si Sara, kasi alam naman natin, si Sara po ang inihinala ng si Marcoleta po ang kinausap ni Sara nung panahon na pananagutin niya lahat ng korupsyon at may nakausap siyang vice president na niya at hindi niya pa sinasabi ito. At dito sinasabi nila si Senator Dante Marcoleta daw yon. Eh, inhala din kasi natin dati yon eh, no? Maaari si Senator Dante Marcoleta o si Alan Cayetano, no? Pero, siyempre, hindi pa natin sigurado hanggat hindi sinasabi si Senator Dante Marcoleta. Pero sa kabila niya, na nakulong na si Senator Dante Marcoleta, tahimik ang lahat. Saka, wala kayong pakialam kung tahimik ang lahat, no? Ganyan talaga ang bagyo. Pagpaparating, tahimik lang talaga lahat. Diyan kayo matakot. Pag ang isang kapaligiran, yung mga halaman, walang kagalaw-galaw, walang kahangin-hangin, nakakatakot. Sabi ko nga sa inyo, sa isang sailor, ha? Titignan niya ang karagatan, tahimik. Pag ang dagat tahimik, nakakatakot. No? Ganyan lang yun, no? Kaya easy lang kayo. Huwag kayong mangamba. Ang pinaka inihinala din nila, si Senator Dante Marcoleta, eh baka nga daw tumakbong vice president. Eh, kung tumakbo pang vice president si Senator Dante Marcoleta, wala kayong pakialam. At kung tumakbo yan, mas maganda. Dahil pauubos talaga ng korupsyon lahat sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, inapi si Senator Dante Marcoleta nung siya'y congressman pa dyan sa Huadcom. No? Inapi siya. Nung siya inapi, nanalo siya. Dati hindi naman siya nanalo eh. No? Hindi niyo makasi maintindihan, di ba? Ang Pilipinas, pag inaapi yung politiko, lalong nananalo. Hindi na kayo nasanay. Matagal na nangyayari yan. Kaya yung mga pinklawan, akala nila, nagpapaapi sila para manalo sila. Hindi po. Iba po kasi yung inaapi sa ginagawa ng mga pinklawan. Yung mga pinklawan, inis na inis yung mga tao. Kala sa mga Duterte, kala Marcoleta, ginagalit sila ng mga kalaban para mainis yung tao. Magkaiba yon. Kaya siyempre, aping-api sila si Senator Marcoleta, sila iboboto ng tao. Yung mga ibang pinklawan, hindi naman kayo naapi. Nag-aapi-apihan lang kayo para kunwari, sa inyo simpatya ng tao. Pero ang totoo, sukan-suka ang mga tao sa inyo. Diba? Kaya dito, kay Senator Dante Marcoleta, matagal nang ginagawa to ng mga politiko na kung sino yung api, sino yung nananalo. Kaya go lang. Apihin nyo lang si Senator Dante Marcoleta. At pag hinalaan nyo lang na sa pagdalaw ni Sara daw dito, di ba kagahapon dumalaw, eh pinag-usapan daw yung mga alya-alyansa na yan. Hindi yan tamang lugar para pag-usapan. Dinalaw ni Sara si Senator Dante Marcoleta kasi unang-una, si Senator Marcoleta ang nagtanggol kay Sara nung sa panahon ng Huadcom. No? Pangalawa, kaibigan niya yan. Pangatlo, syempre, dinala niya ng paborito niyang cheeseburger. Hindi po ng hopya muna. Cheeseburger. Marami pong paborito si Senator Dante Marcoleta. No? At kaya ito nga, sabi ng pulis dito, may mild pneumonia daw si Senator Dante Marcoleta. At syempre, may high blood. Alam nyo kasi, sabi ko sa inyo, sa edad na 72, ha? Hindi na maganda na ikulong ang isang tao. Etong mga to, gusto nila mapinsala si Senator Marcoleta. Yung mastermind, walang konsensya, walang puso. Tandaan yan. Kaya stay put ka lang dyan, big fish. Malapit-lapit na po ang katapusan ng kanyang pananamantala sa tungkulan dito sa gobyernong ito. No? Yung mastermind na lang. Malapit-lapit na siyang, kasi ginagamit niya lahat di ba? Lahat ng perang kinuha niya dyan sa anomalya, sa flood control, pinapagana na niya lahat. No? Makinarya na niya lahat. No? Eh, alam naman natin, hindi kaya ng isang matandang 72 na kahit sino na makulong. Okay lang si Tatay Digong sa dahig. Kasi alam niyo naman sa dahig, detention. Isolo siya. Malamig yung panahon, maayos yung kinakain. Okay lang kahit sa edad niyang 80. Pero sa panahon ngayon, ilalagay mo si Senator Dante Marcoleta sa jail? Punong-puno ng tao, mamamatay yung mamatanda sa ginawa nyo. Yun ang gusto nila mangyari. Mawala si Senator Dante Marcoleta, hindi lang sa kulungan, kundi mawala talaga sa eksena sa buong mundo.
Yun ang gusto nila mangyari. Napakasama ng ugali ng mastermind. At ang mas masama dito, yung kumakampi sa mastermind na alam nilang mali ang ginagawa para lang makapaghiganti kay Senator Dante Marcoleta, isa sa mga dahilan, papapasara ng mga istasyon at galit lang sila, basta walang ibang dahilan. Yun lang po talaga. Diba? Pero hindi nila naisip, sabi nila, 11,000 na empleyado na tuwa dahil sa napasarang istasyon, kaya si Senator Marcoleta nakulong. 11,000 na empleyado na tuwa, o nalungkot ang 100,000,000 na naapektuhan ng flood control issue na budget. Milyon na naapektuhan sa ninakaw nila dahil sa kakakampi nyo, dahil sa galit nyo kay Senator Dante Marcoleta. Biruin mo sobrang galit nila kay Senator Marcoleta, kahit mali yung kalaban nila, basta pag galit kay Marcoleta, kakampihan nila. Ikaw, galit ka ba kay Marcoleta? Alika, kampi tayo. Kahit yung masama, kahit si Lucifer yung kakampihan niya, go lang siya kahit si Lucifer. Basta galit siya, basta maghahanap sila ng mga galit kay Marcoleta, kakampihan nila. Kahit yung tao na yon mali ang ginawa sa Pilipinas, kakampihan nila, basta madiin lang nila si Senator Marcoleta. Ang tawag niyang kadesperaduhan na. Dahil alam nyo, mali, talo kayo. At panalo si Senator Marcoleta. No? Hintayin nyo lang, konting panahon lang tayo mga kaibigan, mga kapatid. No? Magkakaroon tayo ng magandang pagkakataon. Napaparanoid na nga sila ngayon eh. Bakit? Matunog ngayon ang the big one. No? The big one po matunog. Yan po sa the big one na yan, hindi natin alam kung ano magaganap dyan, no? Wala pa naman siguraduhan niya, pero matunog lang, natataranta na sila. Di ba? Huwag kayong mag-alala, sabay-sabay kami dadalo kay Senator Dante Marcoleta. Hindi lang kanyang asawa. Pahinga mo natin. Ang nagkaroon pala ng mild pneumonia, itong si Senator Dante Marcoleta. Alam nyo kasi sa edad na 72, halos 60 niya eh, meron talagang pneumonia ang isang taong may edad na. Pero sa edad ni Senator Marcoleta bilang isang, alam natin, makukulong, hindi normal na ilalagay mo siya sa piitan at may pneumonia pa. Baka ano mangyari. Di ba? Kaya gusto talaga ng mastermind mawala si Sister Marcoleta. Pero hindi papahintulot ng Diyos yun. No? Painggan po natin itong policewoman na sa kanyang po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya, compared po kahapon, mas tumataas po ngayon at 160/90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka neck pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon. Ma'am, the other day you said nag-undergo na siya ng 2D echo at saka yung cervical spine Yes. x-ray, may result na po ba yan? Yung sa 2D echo wala pa po. Yung sa x-ray niya at saka dun sa cervical spine niya meron na pong result. Meron talagang mga findings po natin doon sa chest x-ray at saka doon sa cervical spine. Anong findings? Sabi nila, nagkasakit daw si Marcoleta bigla na nakulong. Nung rally daw, ang tapang-tapang, ang lakas-lakas nagkasakit. Unang-una, ang high blood, hindi naman nadadaya ang high blood eh. Pangalawa, ang pneumonia x-ray, hindi naman nadadaya. Okay sana kung nagsasakit-sakitan lang siya. Nakikita naman sa medical record. Sige, palagay natin, nagkakadaya, yung sakit-sakitan, palagay natin. Wala kayong pakialam kung nagsasakit-sakitan. Bakit? Deserve ni Senator Marcoleta ang gawin yun. Bakit? Minsan nyo na, alam nyo yun, dinaya kayo ng flood control issue ng mastermind. Nagpadaya kayo. Tapos si Senator Marcoleta na nagkakasakit siya, na kunwari, alam ba, nagkasakit, ayaw nyo madaya kayo. Ano kayo? Hello? Ha? Okay lang. Kung ako papayag ako, Senator Marcoleta, okay lang, sige, magsakit-sakitan ka. Kung yun ang paraan. Di ba? Asarin tong mga to at makalaya po kayo. Wala kayong pakialam. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagkasakit-sakitan yan. May sakit talaga yan. At nadidetect yan sa blood pressure, sa dito ng BP. Hindi nagsisinungaling ang BP. Makokontrol mo ba? Mautusaw ba katawan mo? O katawan ko, taasan mo BP ko ha. Taasan mo ha. Hindi na utusan ng katawan. O diabetes ko ha, taasan mo sugar ko. Ganun ba yon? Mas lalo nga tataas yun pag inutusan mo eh. Kasi nai-stress ka eh. Di ba? Lalo sa kulungan nai-stress ka. Sabi ito, nagpapanggap doon si Senator Marcoleta malakas sa rally. Hoy, sa rally, nagsasalita lang siya doon. Iba yung nagsasalita sa kalagayan niya ngayon. Di ba? Palagay natin ang gustuhan nila na si Senator Marcoleta nagkukunwari lang. Wala kayong pakialam. Deserve ni Senator Marcoleta yun. Di ba? Bakit? Kayo, gusto nyo kasi pagtakpan yung flood control issue. Walang iba na nag-iimbisiga ngayon. Si Senator Dante Marcoleta lang at tinanggal nyo pa sa eksena kasi gusto nyo pagtakpan at mauna yung galit nyo sa kanya. Gano'n ka? Delikado yung
Yung findings po niya, sa ngayon po pneumonia po si Senator Marcoleta by X-ray, chest X-ray po eh. Pero yung syempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by X-ray. Sa edad po niya, at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun. Hindi maganda talaga sa fluctuating sa edad niya, 72. Tapos ikukulong mo pa, i-jail mo pa, may ingay doon yung mga tao sa jail, punong-puno pa, na isiksikan pa. Gaganon yung, yun ang gusto nila mangyari kay Senator Marcoleta. Yung tao na nanilbihan sa Pilipinas na matuklasan ng flood control issue, ikukulog nyo doon sa isang, palagi natin, yung kaso niya, talagang kaso, sa mababang kaso lang, na donasyon pa. Yun ang pinag-interest nila. Samantalang, lahat sila na yung mga ibang politiko, mga congressman, sangkot yung iba, ayaw niyong imbestigahan. Parang lumalabas, kaya naging top 3 ang Pilipinas sa pinakakurakot dahil kay Senator Marcoleta. Yun ang gusto niyo palabasin, di ba? Yun ang gusto nila palabasin eh. Talungin mo lahat ng congressman, walang aamin. Talungin niyo lahat ng senador, walang aamin. Tapos, sasabihin niyo si Senator Marcoleta ang kurakot, hindi lahat sila. Ay, si Senator Marcoleta pala may mali-maleta eh. Bakit? Siya ba gumagawa ng budget? Di ba? Pera pa ni Mike yung gagamit doon. Sa bagay, hindi sila nakakaintindi, wala kayong naiintindihan. Yung mga vlogger-vloggeran dyan, wala kayong naiintindihan kung ano nangyayari sa taas. Kami, nakaka-info kami, may sikreto kami, hindi namin sasabihin sa inyo. Magtanda kayo kung ano, bakit. Baka isang araw na nanaginip lang kayo. Baka lahat ng ito palabas lang. Tandaan nyo, Mike Defensor saka si Marcoleta, nagsama na makukulong. Hindi magsama sa kulungan, sabay na ikukulong. Baka ito ay palabas lang para mahuli ang big fish. Mag-ingat-ingat kayo. Mag-ingat-ingat kayo sa mga katwiran yung bulok. Dito, lamang kami. Lamang si Senator Marcoleta. Lamang sa katwiran. Kayo, nakikichismis lang kayo kung ano binabato sa inyo ng mga amo nyo. Walang kamalay-malay amo nyo na talaga, ewan ko lang kung sisibakin niya lahat ng mga sekretary niya. Di ba? Kahit sibakin niya yon, checkmate na siya. Ma'am, nakita ng blood chemical. Ito naman yung mga... We respect that. Panoorin nyo to. Ito yung dalawang ito na sinasabi, nagpapatunay na kaya si Sara, issue kasi pagpunta ni Sara doon eh. Bakit na pumunta? Pinatunayan ng dalawang ito, cheeseburger lang yung dinala. Nagdala si Sara ng cheeseburger. Pero issue sa kanila yun, na kung ba't pumunta si Sara Duterte. Diba? Kampang-kamba sila, takot sila, tarantang-taranta sila. Baka anong gawin doon ni Sara o anong plano doon ni Sara, takot sila. Alata mong guilty, no? Pag ang isang tao walang ginagawang kasalanan, okay lang kahit pagplanuhan ka. Di ba? Pero pag alam mo may kasalanan ka at may nag-uusap na dalawang mataas, senador saka si Sara, natatakot kayo. Di ba? Natatakot kayo kasi guilty kayo. Wala siguro, di ba, nostalgic nga tayo. Nung isang hearing ng Blue Ribbon noon, kung napapansin nyo, nung nawala po yung hopya ni Senator Marcoleta. Tapos, kinain po yata ni dating Congressman Paduano yung hopya niya. Alam ko yun. Nung break po namin, napansin ko na may baon po na hamburger ang Office of the Vice President. May baon po silang Jollibee. Si Senator Marcoleta lang po ang binigyan niya na congressman ng cheeseburger nun. So, siguro medyo may level of closeness sa pagkakaibigan sila. Without naman... Issue kasi sa kanila pagdalo ni Sara eh. Issue eh. Natatakot sila baka daw ikasa yung Vice President ni Marcoleta. Natatakot sila. Buwang na buwang sila, no? Paranoid na paranoid. Ang layo-layo pa ng eleksyon. Saka nakakulong pa si Senator Marcoleta. Ano maagagawa niyan? Saka ano naman kung sabihin ni Sara Duterte, o Marcoleta, ikaw gagawin kong Vice President na? Ano naman? Ano sa inyo? Natataranta sila kahit sabihin man lang, kahit man lang sabihin ni Sara, natataranta sila. Gusto nila, ayaw nila mag-usap si Sara. Gusto nila totally talaga si Senator Marcoleta ma-stress, mawala sa eksena, magurgur, mamatay sa sakit. Yun ang gusto nila. Taranta kasi guilty sila. Judging kung ano man ang relasyon ng pagiging senador or OVP. Siguro one of her BFF siguro. Kasi siya lang yung binigyan nga ng cheeseburger na congressman. Kami hindi binigyan. Narinig nyo narinig nyo. Cheeseburger lang yung binigay. Huwag naman kayo magtaka. Huwag na kayo magduda na akala nyo pinag-usapan yung Vice President ni Marcoleta. Takot kayo, no? Maging Vice President si Marcoleta, no? Takot sila. Halatang guilty. Halatang may mapapasarang ulit eh. Halatang buburahin na sa mapa eh.
Di ba? Hindi lang isang istasyon ang buburahin pag naging Vice President si Marcoleta. Buburahin lahat ng bias. Di ba? Takot-takot yung mga pati mga mayaman, mga oligarch. Takot-takot talaga. Alam nila kung gaano katindi si Senator Marcoleta. Kaya tuwan-tuwa lahat sila. Diba? O ito, tignan natin si Councilor Ludovica. Ito si Councilor Ludovica, nakasagutan ko to. Sa isang video nakita nyo, nag-away kami nito isang beses doon sa rally ng INC. Pero hindi kami nag-away basta, nagkasagutan lang kami. Pero konting away lang, mga apat na segundo lang. Pero nasagot niya yung tanong ko sa kanya eh. Di ba? Nag-rally sa INC. Biruin mo, may rally sa INC. Tapos may LTO'ng naninita. Saka nakakita na nag-check ng may rally. Siyempre may marami kang makikitang violation doon na pwedeng magsiksikan yung sasakyan, magkakumpulan. Doon ka mag-checkpoint sa may rally? Ano ka ba naman? Rally yun eh. Saan nakakita noon? May nag-utos kasi, di ba? Ngayon, habang doon yung mga kawani ng otoridad, nakaaway ko to kasi nga nagkaroon ng harang doon, hinarang 1 kilometro mula sa rally. Sabi ko, ba't hinaharangan yan? Hinarangan ng mga otoridad. Sabi ko, wag yung harangan to kasi yung magkaka-traffic. Tapos isisisi sa Iglesia ni Cristo yung traffic kaya hinarangan nyo. Sumingit ngayon to. Nagkasagutan kami ngayon ito ni Rani Runolfo to Rani Lubiduica. Basta. Ang hirap kasi banggitin pangalan niya Lubiduica. No? Nagkasagutan kami. Sabi ko sa kanya, Sir, Kaunsi, bakit may harang dito? Kasi hindi daw makadaan sa dulo. Okay, nasagot niya. Alam ko naman talaga may harang sa dulo. Pero yung otoridad hindi nasagot. Kaya eto, nagkaroon kami ng pagkakaunawaan, nagkampi kami. Inaway niya ngayon yung otoridad, pinagmumura niya yung otoridad. Mali naman sa kanya, pinagmumura niya, no? Kinampihan na kami bigla, nagkaroon kami ng konting pero hindi ko alam kung kakilala niya ako, pero siya kilala ko na siya, no? Pero nagkaroon kami ng sagutang konti nito. Kilala to. Ito yung kasama ng 18 Marines, no? Panoorin po natin siya, tingnan mo yung sinabi niya, malaman. Ang bilis pagsampa ng pagbigay nila, mag-i-issue agad ng warrant. So, nung nalaman nila, nag-file sila ng motion to squash yung information. At motion to delay the issuance of warrant of arrest. Ngayon, na-receive Senate ng Friday. Pina-receive ng Friday, ang hearing Monday. So, pumunta si Senator Marcoleta kahapon bilang nananalig siya na may hustisya. Ang nangyari, GRO nung pagka-start ng hearing, parang nadismaya ako dahil nandun din naman ako. Talagang ang bilis, talagang planado, sinadya. Sinadya talaga. Nag-alala tuloy si John Vic. Uy! Nadulas ako. Sorry. Nag-alala tuloy si John Vic. Ay! sorry naman. Hindi mabait niya si John Vic. Mabait niya si John Vic. John Vic, tatakbo ka senador, husayan mo. buti pa sa bar may justisya. Pero sa government institution walang justisya. Ang ata nasa Pasay ata at saka nasa mga nightclub na lang ang mga justisya Hostes siya. Hostes pa yun. Iba po yun. Pero hindi, mukhang mas madangal pa ata sila Mas may dangal pa. Mas madangal pa. Sa mga nasa loob. Ngayon, kita nyo naman kung paano nilalampaso ng defense lawyer itong mga prosecutor na ang linis mga prosecutor na yan. Laki ng kinita ng mga congressman prosecutor. Talagang circus pero sila ang napapahiya. Nakakalungkot dahil napapanood tayo sa buong mundo. Lalong bumababa ang... Marcoleta, nasa international news niya. Malamang sa malamang, hindi natin nakikita masyado, pero naiisip ng mga ibang bansa, isang senador nagtatanggol sa nagtutukla sa flood control issue, kinulong. Ang nakakaya dito,
yung administrasyon, hindi si Marcoleta. Dahil si Marcoleta, alam ng karamihan, pati international news, alam nila, malamang sa malamang yan, sa international news na si Senator Marcoleta, alam nila na tama ginagawa si Senator Marcoleta para sa bayan. At alam nila, bayani ang pagginawa at sakripisyo ang ginawa ni Senator Dante Marcoleta. Alam nila yan. Dahil sa ginawa nyo, isang malaking pagkakamali yan. At yan din ang magbibigay ng daan para lalo mas manalo si Senator Marcoleta sa pagiging Vice President niya. At hahabulin niya lahat ng mga nagkasala sa gobyernong ito. Kredibilidad at pagkatao natin Pilipino. Kita nyo naman nung nasa Canada sila, although siguro parang natutuwa ako, pero nalulungkot din ako dahil yung bansa natin ang napakababa na ng pagtingin sa bansa natin. Nakakalungkot. Mababa talaga. Para lang itago yung mga sa ano nila, yung baho nila. Sir, tapos sir, last na political custody, what if ma-impeachment sa Senado? Ayun naman talagang gagawin nila eh. Pero ano malay mo, God is good. Di ba? All the time. Siguro, yung mga hudas, hindi mananaig yan. So, God is good. Di ba? Pakita mo naman, si Escudero, mukhang sabi nga nila, mukhang nagkamali kami kay Chisa. Mukhang nagkamali sila ng mukhang si Cheese, traidor din tinraidor kayo ni Cheese. Hindi nyo alam, pain niya ni Senator Dante Marcoleta, si Cheese. Pain nila kay Tano yan. Malay nyo, pain nila kay Tano yan. Pinalipat lang niya kunwari. Mas mautak sa inyo si Senator Dante Marcoleta. Tandaan yan. Ang taong mautak handang magsakripisyo, tulad ng ginagawa ni Senator Dante Marcoleta. Ang sakripisyo ngayon. Kasi tingnan mo kung mag-preside si Cheese, napapahiya sila. Di ba? Sana magtuloy-tuloy ka, Cheese. Then, po, ako sasakali po may bilhin sa akin, ginawa natin sa 2020. Then, ba tayo plan B? Natin. Kailan manananaig ang masama? Kung ngayon nakikita natin sila, pansamantalang nananaig sila, pero definitely sa kauli-ulihan, hindi mananaig ang masama. Hindi mananaig. Ako, naniniwala ako na mahal tayo. Sinasabi ni BBM, panoorin po natin to. Ito yung mga taong hindi pinapalabas pero makatwiran. Hindi news. Ang binabalita lang sa mainstream media, yung mga taong hindi, yung mga alay nagsasalita, mahina magsalita, yung nagsasalita na parang kengkoy-kengkoy, na parang may sira sa pag-iisip, yun ang kanilang binabalita. Pero pag yung mga taong matino, nangangatwiran ng ganito kaganda, hindi nila binabalita. Ganyan sila kababayas. Pues tayo binabalita natin mga ganito. Na siya lang ang presidente na nagkapa-imbestiga ng maanumalyang flood control sa Pilipinas. Bakit nga ba sinabi ito ni BBM? Bakit niya tinutuko yung mga nakaraang administrasyon na hindi nag-imbestiga sa flood control? Unang-una, pag sinabi niyang nakaraang administrasyon, kasama ba yung ama niya na may mga maanumalyang proyekto sa gobyerno? Kasi kung tutukuyin niya yung mga nakaraang administrasyon, sa administrasyon lang niya, mayroong pinakamalaking insertion na umaabot ng trilyon sa flood control. So si BBM lang din na nagsabi na mayroon siyang 5,500 flood control. Isabi, kasama sa sinabi niya. Di ba? Habang lumilipas po ang panahon, ngayon, bukas, sino ba presidente bukas? Ikaw pa rin, di ba? Sino presidente kagahapon? Di ikaw. Kaya nung sabihin mo na yung mga nagdaang presidente, kasama ka doon sa sinasabi mo. Di ba? Totoo lang, logic lang. Medyo may pagkapiloso mo, pero logic kasama siya. Bakit? Etong panahon niya ngayon, 1 trilyon ng mga insertion. Ibig ko palang sabihin, sa panahon mo wala nag-imbestiga na presidente. Okay, granted. Kasama tatay mo doon. Kasama si Erap, kasama si Ramos, kasama si Gloria, kasama si Duterte, kasama si Pinoy. At iba pang mga presidente kasama doon. Ikaw lang, sige granted, ikaw lang nag-imbestiga. So ibig sabihin sa itong tinatanggap mo, itong sa kasalukuyan ikaw nakaupo, ibig sabihin pala may insertion. Saan napunta 'yon? Ibig sabihin tinutuklas mo rin. Sino pumirma nun? Kayo naman. So may tama dito si BBM. Ang tama niya, ang sinasabi niyang investigasyon sa administrasyon niya, na sinasabi niya na wala siyang kinalaman, maaari bang wala siyang kinalaman dito dahil doon sa mga lumalabas na issue sa insertion ng flood control kung sino yung
pumirma ng pondong ito. So kung titignan natin, mukhang naghuhugas kamay si BBM sa mga sinasabi niya dito na wala siyang kinalaman, hindi niya ito racket, yung insertion sa flood control. Bakit nga ba nangyayari sa gobyerno natin ngayon? Bakit si Senator Marcoleta ang mas nauuna pang hulihin, kasuhan ng plunder at humaharap na siya ngayon sa kasong plunder? May mga kinatatakutan ba sila, lalong-lalo na dito sa impeachment? Dahil meron kinakatakutan yan. Sasabihin nyo, kaya nakulong si Marcoleta kasi umamin siya. Okay, palagay natin, umamin si Marcoleta kaya nakulong. Pero ba't inuna siya kaysa sa flood control? Eh di pasok pa rin yung sinasabi namin, kaya siya pinakulong kasi siya ang nag-iimbestiga. Ikaw talaga, oh. sa impeachment, alam naman natin na si Senator Marcoleta ay isa sa pinakamahusay na pwedeng magtanong o mag-cross-examine sa mga testigo dito sa impeachment trial. So maraming nangyayari sa gobyerno natin ngayon na kaguluhan. Saan ba nagugat ang lahat ng ito? Yung mga nangyayari sa gobyerno, medyo hindi natin nakakitaan ng progreso. Walang solusyon dahil lumalalim lang ng lumalalim ang nangyayaring gulo sa Pilipinas. Nangyayari yung gulo na patuloy yung mga Pilipino ang nagiging sangkalan. Walang solusyon, patuloy lang tayong nahihirapan. Lagi nating tatandaan na bukas paggising natin, si BBM pa rin ang presidente. Bago tayo matulog, si BBM pa rin ang presidente. So ang problema natin ngayon, kinabukasan, dahil si BBM pa rin ang presidente, panibagong problema na dadagdagan lang. May baha pa rin. Mensahe ko sa iyo, Pangulong Ito, isa sa magaling to si Tatay. Magaling din to magsalita eh. BBM, it's better to step down. Ikaw ang tunay na gumagawa ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kung mahal mo pa ang bansang Pilipinas at ang pagiging Pilipino mo, it's better to step down. Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo as per Constitution. Yun ang tanging solusyon para matigil na... Hindi, ito sasawayin ko lang si Tatay, sasawayin ko lang. At tayo, ang layunin natin, hindi para pababain si BBM. No? Sila kasi may mga nagsasabi pababain si BBM eh. Sa atin lang, sinasaway natin yung mga kakulangan at mali na ginagawa ng administrasyon. At kung sakali man dumating ang panahon na bababa si BBM, hindi ko naman pwede sabihin na si Sara pumalit. Although si Sara okay siya at maging vice president si Marcoleta. Pero maling katwiran na kasi pag sinabi mong si Sara pumalit, hindi lumalabas kasi parang bias eh. Kaya mo lang gusto si BBM mawala is kasi gusto mo si Sara maupo. Nagkakaroon ka lang ngayon sa sarili mo ng parang bias. Hindi ganon. Dapat si BBM, call up natin, patapusin natin ang termino na sinasabi yung mga problema. Di ba? Mas maganda yung ganon. Di ba? Pero kung talagang wala talaga, ayaw talagang makinig, eh siguro tama yung sinasabi ng iba. Kung sakali lang hindi na makikinig. Kagaya niyan, panawagan natin, ba't yung kinulong si Marcoleta? Ha? Bakit sa flood control issue? Kinulong nila eh. Asa na, ba't di niya diadalaw sa kulungan? Si Sara dumalaw, ba't siya hindi niya diadalaw? Ha? Eh siguro tamang isipin ng mga to, hindi masisisi sa mga iniisip ng mga to na mawala siya. Tama na, better to step down. Sila. Ang kaguluhang ito. Dahil ang kaguluhang ito, ang ugat ng ito, ikaw talaga. Incompetent leadership. Wala kang... Kung weak leader daw, ba't marami napakulong? Ano ba napakulong niya? Yung mga walang kasalanan. Si Kibuloy, wala namang kasalanan eh. Kilala namin si Kibuloy matagal na. Kumbaga man si Kibuloy dati, kalaban sa pananampalataya natin, at iba dyan, kasi iba pananampalataya ni Kibuloy din. Pero, kilala namin si Kibuloy, mabuting tao si Kibuloy. No? Hindi ganoon yan. Pinag-initan siya, pinaniwala siya. Tama magkasunod si Duterte, kinasuhan. Si Kibuloy, kinasuhan din. Para kasi si Duterte kasi ang lakas niyan si Kibuloy. Pinapagamit yung eroplano, yung pondo niya kay Kibuloy. Kasi si Duterte wala namang pera eh. Kay Kibuloy ang source niyan eh. Ibig sabihin, check kinasuhan si Kibuloy kasi para mawala sa eksena. O, ang totoong may kaso lang talaga dyan, yung iba. Pero si Jinggoy, si Revilla, naniniwala kayo may kaso yon? Ako hindi ako naniniwala. Si Marcoleta, lahat ng pakulong niya wala eh. Bingtan, ano lang eh, haka-haka lang eh. Paano ko nasabi? Tingnan mo si Bonoan, pati ibang district engineer, ginawang state witness. Sipin mo yon. Leadership. Kaya dapat
Maawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kitang-kita naman ang ebidensya ng kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at sa puso nila ang mga Pilipino. At nagmalasakit sila at ipinakita sa inyo ang galit ng mga mamamayang Pilipino na nasa Canada. Kaya para sa akin, panawagan ko sa inyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Gawin mo na lang ang ginawa ng iyong ama na umalis ng mapayapa dahil ayaw niya magkapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yan ang itanim mo sa isipan mo. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas at ang mamayang Pilipino para matigil na itong kaguluhan na ito, dahil sa totoo lang, daman-dama namin, daman-dama ko na hindi kayo nagpapatakbo ng gobyerno. May mga nasa paligid mo na sila ang nasusunod. Isa na dyan ang mga oligarkong negosyante. Kaya sana naman, hindi ka naman talaga gumaganap ng mandato mo. Ibigay mo na sa pangalawang Pangulo para masimulan na ang isang tunay na pagbabago. VP Sara Duterte, ikaw na po ang mupo sa palasyo ng Malacanang. Kailangan namin ng isang presidente na may leadership, may political will, at merong pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Okay, di si tatay, no? Okay, di si tatay, mahusay din talaga. Buto. Yung ginawa ni BBM at ang kanyang mga alibores na si Boying Mandima, si False Messiah, Jesus Christ Remulla, Charlie Remulla. Walang kwentang mga tao ng mga to. Lahat ang ginagawa nila ay pagtakpan nila ang kanilang sarili. Maintindihan nyo naman, hindi po ba? Paano ang lahat ng ito, kunwari lang galit sila? Bigyan ko kayo ng tip. Paano kung galit, ang kalaban talaga yung big fish lang at alam na lahat kung sino big fish? Yung mga pinklawan, hindi nagpapanggap yan. Talagang ayaw talaga nila sa DDS, pati sa mga loyalista. Kunwari lang, mga plastic lang yan, mga iba dyan. Pero paano kung itong mga to, nagkakaaway lang kunwari para mahuli yung big fish? Kunwari lang. Tip lang. Bakit po? Dahil sila yung sangkot sa flood control project. Maalala po ninyo, ang nagpasimuno ng flood control investigation ay si Senator Marcoleta. Tama! Si Senator Marcoleta talaga, hindi si Bongit. Marcoleta talaga. Alright? At sa suporta ni Mike Defensor, siya yung nag-provide ng mga witness. Natutawang witness, ha? Sila po ang nag-umpisa. Napunyag si Saldico, napunyag si Romualdez, at sino po ang itinuturo ni Saldico at si Romualdez? Si BBM! Kaya hindi mo maiiwasan na pamanagot si BBM. At kaya naiintindihan ko ngayon na lahat ng ginagawa nila ay protektahan ang kanilang sarili. Tama po? Pero tama po ba ang kanilang ginagawa? Mali po ang kanilang ginagawa. Ngayon po, sa tingin ko po ay sumusobra na sila. Sumusobra po. Bakit po? Hindi mo naman kailangan ipakulong si Senator Marcoleta para protektahan yung sarili. Bakit po? Kung ma-obserbahan po ninyo, naging epektibo lamang yung Blue Ribbon investigation tungkol dyan sa flood control scandal noong pinatulan siya ng Blue Ribbon Committee sa pangungunahan ni Senator Marcoleta. Pero nung napalitan po sila ng pang-connecting action, meron po bang nagpatuloy na investigasyon? Wala na. Wala nagpatuloy. Papasapasahan niya ngayon eh. Bakit? Takot sila, baka makulong sila eh. Diba? Yung pagpapakulong kay Senator Marcoleta, sinampol, yung mga kalajinggoy, panakot sa ibang senador yan. O pag hindi kayo sumunod ito gagawin, ito mangyayari sa inyo. Hindi nila alampain kay Marcoleta, patibong ni Marcoleta ang sarili niya para sakripisyo. Doon nagkamali itong administrasyon sa pagpapulong kay Marcoleta. Diyan kayo nagkamali. Wala. Ilang buwan po. Protektado sila. Ang mga nagsasalita lamang ay yung mga nasa labas ng gobyerno. Ako po, si Kiko Garzada, si Leon Diviste, sila Mike Defensor at mga kakampi natin sa naiilang congressman doon sa House of Representatives.
Pero sa totoo lang po, wala nang masyadong effect eh. Kasi hindi nabubulabog ang taong bayan. Pero, noong bumalik, sila Marcoleta, sila Senator Alan Peter Cayetano, bumalik po ba ang sikat ng taong bayan tungkol sa flood control investigation? Oo. Lumakas po ba ang kanilang panawagan na ipakulong ang mga nasangkot? Oo. Sila sabi ko, Yun ang panawagan, makulong. Nanawagan ba ang Pinglawan? Hindi. Nanawagan ba mga vlogger ng BBM? Hindi. Nanawagan ba mga administrasyon? Hindi. Hindi sila nanawagan. Maghanap kayo ng video sa akin na nanawagan sila. ano ba, sa akin yan? Opo, lumakas po ang panawagan. Kaya dali-dali ko sila na ibalik yung majority sa kampo ni BBM. Kaya tinawag nila yung dalawang senador, si Senador Escudero at si Senador Villanueva. Okay, tapos na dito kay Harold salamat sa iyo, Atty. Harold Despicio, Vice Mayor, at kay Senator Dante Marcoleta at sa lahat, no? Isang makabuluhan talakay naman ang aking hatid sa inyo, isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? Isang lesson learned at marami naman kayong bagong nalaman, no? Ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.